ako bahagi ng pangarap mo. Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong makontento. Gusto mo maabot ang rurok ng tagumpay. Sukdulang lokohin mong asawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga lalaking labis ang kabaitan. Kahit mali na ang kabiyak, nagagawa pa rin pagpasensyahan ito. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Elson sa ating dunang sa kanyang panahon. Department manager na pala ngayon ang asawa mo, Elson. Oo, Kuya Randy. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako dahil nagtagumpay na naman siya. Pero nalulungkot din kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Di ba 3 years na kayong kasal? At manager na siya ngayon. Siguro naman tama na yung mga panahong pinagbigyan mo siya. Anong gagawin ko, Kuya? Hindi ka usapin mo. Sabihin mo na panahon na para anak naman ang bigyan nyo ng pansin. Paano kung hindi siya pumayag? Ikaw na tao ka, oo. Negative kagad yung iniisip mo eh. Papayag yun. Napagbigyan mo na siya eh. 3 years ka nang naghintay. Ang ganda talaga ng misis ko. Sexy pa rin kahit na 3 years nang may asawa. Kasi mahusay kang mag-alaga. At saka wala pa tayong anak. Kaya hindi nasira yung figure ko. Na-promote pa ako sa trabaho ko. Han, siguro naman maaari na tayong mag-baby ngayon. Total, natupad na ang pangarap mo. Department manager ka na sa company nyo. Gusto mo nang magkaanak tayo? Matagal na. Pero hindi ko sinasabi sa'yo dahil gusto kong tumupad sa pangako ko sa'yo na 3 years bago tayo mag-anak para may time ka pa rin maabot ang pangarap mo sa iyong trabaho. Kasi... Napagbigyan na kita. Sana naman ako ang pagbigyan mo ngayon. Tama naman ang manugang ko, anak. Matagal na niya sinunod ang gusto mo. Tsaka isa pa 30 anyos ka na sa 1 taon. Baka mahirapan ka nang magkaanak niyan. Hindi naman po. Yun nga ang isang office mate ko 34 years old na nung mag-anak na. 40 na siya ngayon. Nakatatlong anak pa sila. Hindi pare-pareho ang mga babae, Nancy. Teka nga, hanggang ngayon ba? Ayaw mo pa rin magkaanak? Nanghihinayang po kasi ako sa career ko Kung mahihinto ako sa trabaho. Tsaka masisira ang figure ko. Nancy, pabira ka, Successful ka naman. At saka maaari mo namang ibalikan dati mong katawan kapag nakapanganak ka na. Pero, Mommy... Anak, huwag mong sagarin ang asawa mo. Abay, baka mainip yun. Maghanap ng anak sa iba. O ano, gusto mo yon? Hoy, Nancy. Ba't di mo ginagalaw yung meriendang hinihanda ako? Ayaw mo ba niyan? Hindi naman. May iniisip lang ako. Ano? Problema? Si Elson. Ayaw na mag-control. Ayaw na rin mag-condom. Talaga?
Pwede laging may fight. Naku, naiinis nga ako eh. Ayoko lang ipahalata sa kanya. You mean? Ayaw mo pa rin magkaanak kayo? Oo. Pero hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. Aba, may paraan. Kung talagang ayaw mo pa. Paano kung magalit siya? Pwede wag mo ipaalam sa kanya. Hayaan mo siyang maniwala na payag ka ng magkaanak kayo. Hindi pa rin kayo makabuo? Oo, Alan. Ang bagal nyo naman. Ilang buwan na mula nung tumigil kayo sa pagkokontrol, di ba? Oo, pero naniniwala ako na makakabuo rin kami. Masipag naman kami. Pare, ano kaya kung subukan mo sa iba? Ano? Malay mo, sa iba ka nakatakdang magkaanak. Alan, problema yung tinuturo mo eh. Baka magkahiwalay pa kami ng asawa ko kapag ginawa ko yan. At saka kasalanan yan. Kaya ayoko, pare. Napasyal kayo, Mami. Abay, isang buwan ka nang hindi dumadalaw sa akin eh. Kaya ako na nagpunta rito. Naisip ko nga, baka buntis ka na. Kaya nahihirapan ka na maglalakad. Oh, Mami naman. Hindi pwede mangyari iniisip niyo. Bakit naman hindi? Nagpipilso ako. Ha? Pero hindi alam ni Elson. Nancy, niloloko mo ang asawa mo sa ginagawa mo. Hindi pa po ako handang maging ina, Mami. Marami pa akong pangarap na gustong abutin. At kailan ka handa? Sa 1 taon. Oo. Ano? Ka ng hindi ka makasagot. Dahil kahit next year, ayaw mo pa rin. Anak, hindi tama yan. Hindi maaaring ikaw na lang ang nasusunod sa inyong dalawa ng manugang ko. Ihinto mo na ang paggamit ng pills. Mami naman. Yak nasasama ang loob sa iyo ng asawa mo kapag nalaman niya yan. Elson, may problema ba tayo? Kasi mula pa kanina dumating ka, matamlay ka na. Halos ayaw mong magsalita. Hindi ka rin sumabay sa akin maghapunan. Sanay ka namang hindi ako kasabay kumain, di ba? Kasi madalas, makaka-opisina mong kasama mo. At dahil sa pakikisama mo sa kanila at sa galing mo, naabot mo ang mga pangarap mo. Bakit ka ba ganyan magsalita ngayon? Ano bang problema? Sabihin mo. Hindi yung dinadaan mo ako sa paninig. Gusto mong malaman kung anong problema? Ikaw ang problema. Ha? Bakit mo ako niloko? Maaga akong dumating. Kaya narinig kong pag-uusap nyo ni Mami Elma. Elson! Bakit mo ko pinapaniwala sa isang kasinungalingan, Nancy? Buong akala ko magkakaanak na tayo sa pagkakataong ito. Hindi naman pala eh. Dahil gumagamit ka ng pills. Elson, I'm sorry. I'm sorry. Kasi naman, gusto ko, pag nag-anak tayo, naabot ko na ang mga pangarap ko. At ako? Hindi ba ako bahagi ng pangarap mo? Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong makontento. Elson, Gusto mo maabot ang rock ng tagumpay, sukdo lang lokohin mo ako na asawa mo. patawad, Elson. Patawarin mo ko. Siguro nga, kulang pang pagbibigay ko. Kaya sige, pagbibigyan kita. Abutin mong mag-isang rurok ng tagumpay. Elson, sandali, mag-usap pa tayo! Elson!
Baga na, Elson. Dito na kita pinatulog kagabi. Para hindi sa kung saan ka pa magpunta. Nakainom ka pa naman. Salamat sa concern, kuya. Kapatid kita. Kaya ayokong may masamang mangyari sa'yo. Tumawag nga pala kagabi si Nancy. Sabi ko, dito na kita pinatulog. Uuwi ako ngayon. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Bakit? Ano balak mo? Iiwan ko muna siya para makapag-isip siya ng gusto. Malaman niya kung anong talagang gusto niya sa buhay. Sayang naman yung pagsasama niyo kung mawawasak. Hindi ko naman siya gustong hiwalayan, kuya. Bibigyan ko lang siya ng pagkakataong makapamili. Mami, buti dumating na kayo. Ano ba nangyari? Tumawag ka na umiiyak. Pinapunta mo ko rito. Bakit ba? Narinig pala ni Elson yung pag-uusap natin kahapon. Galit na galit siya. Sabi ng katulong namin, kinuha raw niya ang lahat ng mga gamit niya. Kanina wala pa ako. Ito na nga ba inaalala ko eh. Kasi naman anak, dapat sinunod mo na siya. Dahil matagal ng panahon ka rin naman niyang pinagbigyan. Naalala ko pa nga noon, ikaw to mapilit na pakasal kayo. Dahil ayaw mo na ikaw mong mawala siya sa'yo. Sinunod naman niya ang gusto mo. Pero bakit ngayon? Nagawa mo pa siyang lukuhin. Nagsisisi na nga po ako, Mami. Ayoko po. Ano pa gagawin ko ngayon? Oh, yan. May tumatawag sa cellphone mo. Si Kuya, Baka asawa mo yan, sagutin mo. Kuya Randy ito. Sandali po. Hello, Kuya? Nancy, pagpunta ka rito sa ospital. Bakit? Ano nangyari? Si Elson, na-aksidente. Diyos ko! Ang asawa ko! Rosario, please proceed to the emergency room right now. Nancy, Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. medyo okay na. Hindi na ganong masakit ang sugat ko. Oh, salamat na lang. At hindi grabe naging pinsala mo. Kung nagkataon masama ang naging lagay mo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sorry. Kasalanan ko, kaya ka na-aksidente. Wala kang kasalanan. Ang driver ng kotseng bumangga sa akin. Yun ang may kasalanan. Masyado siyang matuling magpatakbo. May kasalanan pa rin ako. Kung hindi ko sinaktan ang damdamin mo, hindi ka aalis ng bahay. Hindi ka madidisgrasya. Nancy, Patawad, Elson. Believe me. I love you. Napakahalaga mo sa buhay ko. Kaya pakiusap. Huwag ka na magalit sa akin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pangako. Itutuwid ko na ang nagawa kong mali. Ang babae ay dapat pasakop sa kanyang asawa. Maging tapat sa lahat ng aspeto ng kanilang pagsasama upang manatiling maningas ang kanilang pagmamahalan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin.
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit ba lagi ka nalang inis sa kapatid mo? Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo. Inis ako! Dahil maaga siya nag-asawa. Kaya yan, maagang nabiyuda. Kasalanan niya kung bakit siya naghihirap ngayon. Dapat lang na bumangon siya sa sarili niyang pagsisikap at huwag siyang magpabigat sa iba. Handog ng DZRH ang dula. And soon, Sa kanyang panahon. Sa pagdating ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, ang pangunahing inaasahan ng tao upang maging sandigan ay ang kanyang pamilya. Nang hirap, ito'y hindi rin maaring asal. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Sally sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, mabutit dumating ka na, anak. Tamang-tama. Nakaluto ng kapatid mo. Mabuti naman po. Dahil talagang pagod at gutom na ako. Nakapaglinis din siya nitong buong bahay at naglaba ng mga damit natin. Dapat naman po talagang gawin niya yun. Dahil yun lang naman yung pwede niyang itulong sa akin sa hirap na dinaranas ko ngayon. Anak naman. Oh, totoo naman ho yun, tay. Mula nang dumating sila dito ng pamangkin ko, kinapos na tayo. Alam naman niyang hindi malaki yung kita ko sa trabaho. Biglang pumanaw ang bayaw mo. Alam mo naman yan. At kailangan ng tulong ng kapatid mo. Ay, magpapalit na ho ako ng damit. Gusto ko na akong kumain. Ate Marifi, dinala ko na dito sa kwarto mo ang almusal mo. Bakit dinala mo pa dito yan? Sabi kasi ni Itay, masama ang pakiramdam mo. Kaya naisip kong dalan ka na lang ng pagkain dito sa kwarto mo. Hindi mo kailangan gawin yan. May mga paa ko. Kaya ko magpunta sa kusina para kumain. Ate, galit ka ba sa akin? Kasi napansin ko, mula nang dumating kami dito ng anak ko, bihira mo akong kausapin. Kasi naman, Sally, alam mong maliit lang yung kinikita ko sa pabrika. At hirap ako sa pagpapagamot kay Itay dahil nga sakitin siya. Tapos, dumagdag pa kayo ng pamangkin ko sa obligasyon? Ate, sorry, hindi ko naman gustong maaga mabiyuda. Oo nga. Pero kung hindi ka maaga nag-asawa, baka hindi ka biyuda ngayon. Baka dalaga ka pa. At nakakatulong ko kay Itay. Ate Marifi. Tapos ngayon sinasabi ko yung totoo, iyak-iyak ka dyan. Sige na. Iwan mo na ako. Ako na maglalabas ng kinainan ko. Pagkatapos kong kumain. masipag po siya, Aling Cynthia, Mang Peter. Mapagkakatiwalaan, manda po kayo. Naniniwala naman kami sa iyo, Jean. Matagal ka na namin kapitbahay. At wala kang masamang record dito sa lugar natin. Hindi ko naman po kasi ugali yung gumawa ng masama. Sabi mo, byuda na yung gustong pumasok na kasambahay at may anak ka mo? Opo, 2 years old na po. Pero hindi po problema yon. Mabait yung bata, hindi rin iyakin. At saka kapag maraming gagawin si Sally, pwede niyang iwan sa akin ang kanyang anak. Malapit din po kasi sa akin ang batang yun eh.
kailan mo naman siya isasama dito? Sigurado ka ba na kaya mong maging kasambahay, Sally, anak? Kaya ko po yun, Itay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Ang mahalaga, hindi na po kami magiging pabigat pa kay Ate Marifi. Pasensya ka na, anak, sa kapatid mo, ha? Huwag ka sanang magalit sa kanya. Hindi naman po ako nagtatampo. Dapat lang naman po talaga magtrabaho ako para sa amin ang anak ko. Dadalaw ka pa rin dito lagi, ha? At lagi kitang idadalangin sa Panginoong Diyos upang ingatan at tulungan kanyan lagi. Heto na po ang merienda ninyo, Ate Cynthia, Kuya Peter. Salamat. Thank you, Sally. O, sige na. Balikan mo na ang anak mo. Tatawagin ka na lang namin kung may kailangan kami, ha? Opo. Alam mo, mahal, natutuwa ako dyan kay Sally. Totoo lahat ang sinabi ni Jean tungkol sa kanya. Oo nga. Mabait, masipag, at mapagkakatiwalaan siya. At mabait ang anak niya. Kaya nga pati ang bunso natin, nawiwili rin sa anak ni Sally. Ay, mahal, may sinabi nga pala sa akin si Sally. Ano yun? Gusto raw niyang mag-aral ng cosmetology. Oo, maganda yun, ha? Para may iba siyang alam na trabaho. Kaya lang, okay lang ba yun sa'yo? Ay, oo naman, okay lang. Sandali lang naman yun. At saka, tutulungan din siya ni Jean pag kailangan ng bantay sa anak ni Sally. Itay, malungkot na naman kayo. Naalala ko lang ang kapatid mo. Matagal na natin siyang hindi nakikita. Hindi na tayo nakakabalita sa kanya. O di ba sabi niyo, nung huling punta niya rito, nabanggit niyang mag-aaral siya ng cosmetology. Baka yun yung dahilan, kaya abala siya. Nag-aalala lang naman ako. Baka ka kung may sakit siya. Huwag nga kayong mag-isip ng ganyan. Ni Sally sarili niya, malaki na yun. May anak na nga eh. At isa pa, kailangan niya maging matatag kung gusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak niya. Bakit ba lagi kang inis sa kapatid mo? Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo. Iniso ako kasi maaga siya nag-asawa. Kaya ayan, maaga siyang nabiyuda. Kasalanan niya kung bakit siya naghihirap ngayon sa sikap. At huwag siyang magpabigat sa iba. Cynthia, nabanggit mo na ba kay Sally ang tungkol sa nalalapit nating pag-alis? Hindi pa, mahal. Naaawa kasi ako sa kanya eh. Jack, malulungkot siya. Dahil mawawalan siya ng trabaho. Kasi nga, sa ibang bansa na tayo titira. Tama ka. Kung mamamasukan naman siya sa iba, baka makatagpo siya ng malupit na amo. Pati anak niya pag malupitan. Ay, paano kaya natin siya matutulungan? Alam ko na. Alam ko na kung paano tayo makakatulong sa mag-ina. Ano po? Para sa akin ang parlor na ito? Dito, sa bakuran po ninyo? Oo, sabi ko na po sa inyo, Aling Cynthia. Pero magugulat si Sally. Oo, Sally. Ito ang palalaguin mo. Ninyo ni Jean. Yes, salamat po, Aling Cynthia. Sinama niyo ako sa magandang kapalaran nitong kaibigan ko. Dahil mabait ka rin. Pero naguguluhan po ako, Ate Cynthia. Paano na po ang trabaho ko dito sa inyo? Aalis na kami ng Kuya Peter mo. Ha? Sa ibang bansa na kami maninirahan. Dahil napalapit na kayong mag-ina sa amin, kaya naisip namin na tulungan kang mabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong anak. At yun ay sa pamamagitan ng business na ito. At mababantayan mo pa rin ang bahay namin. Naku, salamat po, Ate Cynthia. Napakabuti po ninyo. Pangako, hindi ko sasayangin ang inyong pagtulong.
At hangad naman namin ang iyong tagumpay. Girl, malaking kita ng dalawang parlor mo ngayon. Oh, eto ang ingresyo ng dalawang bading na nagmamanage doon. Salamat, Jim. Malaki nga Pag ganito lagi, makakapagbukas na tayo ng pang-apat na parlor. Oh, ang galing! Oh, ito na talaga ang best friend ko. Tayong dalawa. Remember, ikaw ang assistant ko. Ay, girl. Wait. May naalala ko. Ano yun? Nakasalubong ko kanina sa daan yung kapitbahay nyo. At may sinabi siya sa akin tungkol sa ating Matagal ko na nga pala silang hindi napupuntahan. Kumusta na kaya sila? medyo hindi maganda. Ha? Dahil may sakit daw ang ate mo. At ang tatay nyo, nagtitinda raw ng balot at penoy para mabuhay. Kumusta ka na? Ate Marifi? Ate? Pasensya na. Matagal na panahon akong hindi nakapunta sa inyo. Nung makatapos kasi ako ng cosmetology, naging busy na ako. Ate? Anong ibig mo sabihin? Pinilit ko talagang maging masungit sa'yo. Para magsikap ka. Dahil ayokong lumubog tayong lahat sa hirap. May anak ka na dapat mong bigyan ng magandang kinabukasan. Kung ganon, hindi totoong galit ka sa akin. Oo, hindi totoo yun. Gawa-gawa ko lang yun. Sorry, ha? Nasaktan ko ang loob mo. Oh, ate. Salamat. Dahil sa naginawa mo, umasenso ang buhay namin ng pamangkin mo. Kaya ngayon, kukunin ko na kayo ni Itay upang magkasama-sama na tayong muli. Minsan, nakatutulong ang sakit na nararanasan upang maging masigasig sa pag-abot sa magandang kinabukasan. At ito'y kanya namang ibibigay doon sa mga matiyaga sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eh di wala na tayong problema. Kusa na pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Ha? Kailangan hanapin natin si Manang Loleng. Kailangan maibalik natin siya dito sa malaking bahay. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Nabubura nga ba ang mga alaala? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loleng sa ating dunang sa kanyang panahon. Manang Loleng, huwag na kayong mag-abalang magluto ng hapunan. Sa labas na lang kami kakain ni na Henry at Benji. Aalis na ho kami. Ay, maluluto na itong pesang dalag, Mabel. Ah? Ay, alam mo ba? Sariwa ang mga dalag na ito. Tumatalon-talon pa ito nang biling ko kanina sa palengke. Para nga din huwag na kayong mapagod. Magpahinga na lang kayo. Ay, kaya ko pang magluto. Lahat ang gawain dito sa malaking bahay, kaya ko pang gawin. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Henry at Benji.
Ipaghahain ko na kayo. Napakasarap nitong pesang dalag na niluto ko para sa inyo. Ay, magsikain na kayo! Oh, nakita mo na ngayon kung gaano ka-accessible para sa mga mamimili ang pwesto ng loteng ito para sa plano mong itayo ang convenience store, Elmo. Eto nga. Mukhang hindi na talaga ako magdadalawang isip na bilhin ang lote nyo, Henry. Saktong-sakto sa matagal ko ng pangarap na retail store. Nakita mo naman, for commercial purposes talagang kinapreprestuhan ng lote namin. And once na maitayo mo na rito yung tindahan mo, I'm sure, dudumugin ito ng customers, ng consumers. And you know what? Makatutulong ka pa sa employment ng mga tao sa lugar na ito. Exactly. Yan din ang isang purpose ko sa pagtatayo ng negosyo. Ang makatulong na mabawasan ang unemployment rate dito sa bansa natin. Well, ako, saka mga kapatid ko, ikaw lang akong hinihintay namin to close the deal. 20 million. Nakahanda ako kung kailan natin pag-uusapan ng tungkol sa mga dokumento. $20 million. Okay sa akin yun. Okay yung presyo na yan. Mahigit 6 na milyon na tayong tatlong magkakapatid niyan. Nagmamadali na rin ako dahil ayokong mabitin yung ipinagagawa kong rest house. Kaya wala nang problema sa party ko. O so tawagan mo na si Henry. Sabihin mo, pumapayag tayo sa 20 million pesos na tawad ng kaibigan niya si Elmo. Sabihin mo rin, nakahanda tayong ayusin ang deed of sale. Ano yung malakas na ingay na yun na nanggaling sa kusina? Parang mga pinggang nabasag yun ah. Hindi kaya sama ng loling na naman. Teka nga, maiwan ko nga muna itong mga labahin ko. Baka kung ano na naman ang nangyari sa matandang yun ah. Babet! Babet! Ay, Diyos ko! Ano, loling? Ano nangyari sa inyo? Bakit puro dugo ang mga kamay nyo? Sa susunod, huwag niyo na po kasing ilabas sa cabinet yung mga lumang pinggan, manang loling. O, tingnan nyo. Nadiskrasya patuloy kayo. Gusto ko lang namang ipagamit yung mga lumang pinggan sa magkakapatid. Paborito kasi nila yung mga pinggan na yan ng mga bata pa sila. Basta. Kapag may gusto kayong gawin, tawagin niyo muna ako. Para matulungan ko kayo na hindi kayo nadidisgrasya. O gaya ngayon, paano kayo makakapagtrabaho? May sugat ang mga kamay nyo. Hindi ba nilagyan mo na ng gamot? Hindi maya-maya lang tuyo na mga sugat na ito. May pagluluto ko na ulit ang magkakapatid. Ay, nako. Bahala na nga kayo sa kakulitan nyo. Paulit-ulit na nga nila sinasabi sa inyo na huwag nyo na sila ipagluto dahil sa labas na nga lang sila kakain. Kaya na nga kayo, itutuloy ko na yung labahin ko. Hindi naman ako mananalo sa kakulitan ninyo eh. Plano tayo ng plano sa pagbebenta ng bahay at lote. Paano nga pala si Manang Loling? Bakit mo pa problemahin si Manang Loling? Dapat nga pagkamatay ni Mama, umuwi na siya sa pamilya niya. Dahil wala na nga siyang pagsisilbihan dito. Oo nga, wala nga siyang pamilya. Tumandang dalaga na nga siya sa pagsisilbi. Wala kay Mama hanggang sa atin, di ba? Imposible namang wala siya kahit isang kamag-anak na mauuwian. Ganito, ang mabuti pa, pagkatapos ng bayaran sa bentahan ng lupa, bigyan na lang natin siya ng pera. Bahala na siya kung saan siya pupunta. O magkano naman ang ibibigay natin sa kanya? 20 mil. Pwede. Malaking tulong na yun sa kanya. Manang Loleng. Hating gabi na po ah. Bakit hindi pa kayo natutulog?
Wala kasi nang marinig ko ang pag-uusap ng magkakapatid tungkol sa pagbebenta sa bahay at lote na ito. Nagulo na isip ko. Ay, kaya nga po pala ako sumilip dito sa kwarto niyo ngayon para magpaalam na rin po sa inyo. Manang Loleng, may bago na po akong malilipatan bilang kasambahay. O kayo po, saan kayo pupunta? Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi nga, malaking bahay lang na ito ang tirahan ko. 15 taon pa lang ako, nandito na ako. Nagsisilbi na ako rito. Mula pa sa mga magulang nila, hanggang sa kanilang ang magkakapatid. Ang dinig ko po sa bagong magmamay-ari nitong lupa, ipagigiba raw po kaagad ang malaking bahay para maumpisahan agad yung ipatatayo nilang convenience store. Ako, alam mo, sa malaking bahay na ito na buo, ang maraming alaala ng aking nakaraan. May masasaya, may malulungkot, mayroon ding masasakit. Pero para sa akin, mahalagang alaala ang lahat ng iyon. Mahalagang alaala na bigla na lang mabubura ngayon. Henry! Benji! Si Manang Luling! Wala raw sa kwarto niya, sabi ni Babit. Pati yung balutan niya ng mga damit. Ha? Wala na rin doon. Oh, edi wala na tayong problema. Kusa na pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Kailangan hanapin natin si Manang Luling. Kailangan maibalik natin siya rito sa malaking bahay. What? Nagbibiro ka ba, Mabel? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Mabel, ano to? Nang dahil lang sa pagkawala ni Manang Luling, hindi na matutuloy ang pagbebenta natin sa bahay at lupa. Isipin mo, Mabel, ngayong araw ng bayaran ng bentahan. Paano ko sasabihin kay Elmo na umatras tayo? Anong mukhang iharap ko rin sa tao? Narinig niya kagabi ang pag-uusap natin tungkol sa lupa. O ano ngayon? Nakita ko siyang tumalikod, umiiyak. Ha? Alam ko nasaktan siya sa mga narinig niya. Kaya nga siya umalis eh. Dahil nasaktan siya. Kaya hayaan na natin siya, okay? Hindi niyo ba natatanong sa mga sarili niyo? Mula nang makatapos tayo ng pag-aaral, na magkatrabaho tayo, nang magkanya-kanya na tayo ng buhay dahil nagkaroon na tayo ng kanya-kanya rin pamilya, ngayon lang tayo muling tumuntong sa bahay na ito. Na ang intensyon pa natin, ibenta. Nung mamatay ang papa, nang mamatay rin si mama, hindi natin nakuha ang silipin ng mga labi nila. Dahil pare-pareho tayong abala sa mga bagay na pinili nating mas mahalaga kaysa sa kanila. Dahil hindi ganun kadali ang muwi rito mula sa Amerika. Oo. Ako, nasa kalagitnaan ako ng business seminar ko sa Singapore ang mga panahon yun. Kaya paano ako makakauwi? Pero si Manang Loleng, hanggang sa huling sandali ni na mama at papa, hindi niya iniwan ang ating mga magulang. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang natin sa kanila. Siya ang nagpadama ng pagmamahal kina mama at papa na dapat sa ating mga anak nila manggagaling yun. Pero kailanman hindi natin nagawa. Mama Bel! Ayun o! Ayun po si Manong Luling! Nakaupo sa gilid ng bangketa! Ay, sige. Ipaparada ko lang tong kotse, ha? Puntahan mo na agad. Sabihin mo, naghihintay ako dito sa sasakyan. Sinusundukan mo natin siya. Sige po, ma'am. Bababa na po ako. Okay. Babet? Manong Luling! Tara na po umuwi sa malaking bahay. Teka, hindi ba kayo nabayaran sa bentahan ng bahay at lupa ng magkakapatid? Bakit pa ako uuwi roon? At saka ikaw rin, bakit pa tayo uuwi doon? Hindi na po ibebenta ni na Mama Bel ang bahay at lupa, Manong Luling. Ha? Ang totoo po, ayun po sa kotse niya si Ma'am O. Hinihintay na po tayo. Talagang hinanap po namin kayo. Kaya tara na po.
ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Babet. At alam niyo po ba, Manang Loleng, magkakasama pa rin po tayo sa malaking bahay. Suswelduhan po nila ako para alagaan po kayo. Ay, opo! Totoo po yung narinig nyo. Kinuha po ako ni Mama Bel bilang tagapag-alaga ninyo. Talaga ba, Babet? Opo! Hindi ba ako nananaginip lang sa mga naririnig ko? Hindi po. Totoo ba lahat yung mga sinasabi mo? Oh, paano? Nandito na ulit si Manang Loleng sa malaking bahay. Pwede na siguro tayong umalis. Oo. Nagpaalam na rin ako kay Mabel eh. Sabi ko, tawagan na lang tayo. Ano man ang magiging pangangailangan ni Manang Loleng. Okay. Oh, tara na. Okay. Babet, ano ba? Ano ba ako nakikita? Ako na ito dinidinigan mo eh. Paliligo rin ako kayo mamaya. Kaya talaga paliliguan ko na rin kayo. Babet, sabi huwag mo akong basahin. Giniginawa ko. Ano ka mabata ka? Sabi, ay! Ano ba? Paliligo na lang ulit kayo Manang mamaya. Loleng, Ayoko, nagiginaw nga ako. ang mga kabutihang loob niyo sa nakaraan, Diyan. yun ang nagmulat sa akin. Tama na. Para ibalik namin magkakapatid ang lahat ng yun sa inyo. Babasahin din kita. Hindi biro po sa silbing inukol niyo sa aming pamilya. Tama na Dahil buong sabi buhay eh. niyo, isinakripisyo niyo sa amin. Ay, tama na. Napakapalad namin na dumating ang isang katulad niyo sa aming buhay. Katangi-tangi ang simpleng pagpapahalagang maibabalik sa nagawang kabutihan ng kapwa. Kung saan, batid din natin kung kanino nagmumuda ang mga biyayang ating tinatamasa upang ibahagi sa iba sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Inay naman! Hindi niyo dapat gawin yun! Oo nga. Parang kinonsinti niyo na yung pagbibigay niya ng kahihiyan sa atin. Dapat sa kanya, wag tulungan! Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Lahat ng magulang ay sinisikap na bigyan ng mataas na edukasyon ng mga anak. Ngunit may pagkakataon na hindi lahat ay natatamo ito. Ganoon pa man, hindi pa rin dapat na manghihina ang magulang. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Mario sa ating durang sa kanyang panahon.
May lisensya ka na sa pagmamaneho. Bakit po malungkot kayo, Tay? Hindi lang ang tatay mo ang nalulungkot, anak. At alam mo ang dahilan kung bakit, Mario. Pasensya na po, Tay. Nay, hindi ko naman po gustong pasamain ang loob niyo eh. Pero hindi ko po talaga Tama na usapang ito. Nasakit ulo ko. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Sabi ng anak natin, kinuha niya ang pinahuhulugang tricycle ni Mang Narding. Kaya naman daw niya yun dahil malakas ang kita niya sa pamamasada. At saka may kaunti na rin siyang ipon. May dala nga pala siyang pasalubong. Ang paborito nating pansit at manok. Ikaw na lang ang sumalo sa kanya sa pagkain. Ay, Pipito. Sana hayaan na lang natin ang ating anak sa gusto niya. Ang maging tricycle driver. Tonya, kapwa tayo nakatapos sa kolehiyo. At may magandang trabaho. Maging sina Victor at Esper. Nakatapos din. Tanging si Mario lamang ang high school lang ang tinapos. Yun na nga. Kaya yun lang ang natapos niya dahil mahina ang ulo niya. Hirap siya sa akademya. Hindi naman maaaring pabayaan na lang natin siya. Dahil lang hindi siya naging titulado tulad nating lahat. Kaya gusto mo hayaan na lang natin siyang maging driver. Ganon. Oo. Malinis namang trabaho yun ah. At saka anong malay natin? Kung doon talaga siya magkakaroon ng magandang kinabukasan. Pipito, bilang magulang ni Mario, dapat natin siyang tulungang abutin ang kanyang pangarap. At kung simple lang yun, bakit hindi na lang natin siya tulungang pagandahin ang simpleng pangarap na yun? Oh, akala ko pumasok ka na sa office, Esper. Bakit nandito ka pa? Hinintay ko muna makaalis ang tricycle ni Mario, Kuya Victor. Alam ko na. Ayaw mong sumakay sa tricycle niya. Nahihiya ka, no? Hindi mo naman ako masisisi, Kuya Victor. Lahat tayo may mga tinapos sa kurso. Tanging si Mario lang ang wala. Ang totoo, Esper. Nahihiya din ako sa mga kaibigan ko. Kaya lang, pinayagan naman si Mario ni na Itay at Tinay. Pero kung ako lang, hindi ako papayag. Talagang pipilitin ko siyang mag-college. Bakit naman kasi ang purol ng utak ng Mario na yun eh? 22 na nang matapos ng high school? Ang mabuti pa, sumakay ka lang sa kotse ko. Ako na maghahatid sa'yo. Ay, salamat kuya. Ikaw naman kasi, kumuha ka na rin ng sasakyan mo. Total, can afford ka naman eh. Kumuha na ako kuya. Hindi pa nga lang dumarating. Happy birthday, Ate Esper. Regalo ko sa'yo. Uy, salamat Mario ha. Bukas pang birthday ko pero may gift ka na. Pareho din naman ang ngayon at bukas eh. Ibibigay ko rin sa yung gift ko. Kaya ibibigay ko na ngayon. Salamat ulit. Ano ba ito? Buksan mo para malaman mo. Wow! Ang gandang bracelet ha. Salamat. Natutuwa ako't nagustuhan mo, ate. Sigurado, iniipon mo yan sa pamamasada ng tricycle, ano, Mario? Oo, kuya. Yun lang naman ang trabaho ko eh. Kasi nga, pinili mo ang ganyang mababang trabaho. Lahat kami mga profesional. Samantalang ikaw, driver lang ng tricycle. Sarili ko naman ang ipinapasada ko. At saka, malapit na nga maging 2 tricycle ko eh. Oy, kahit na. Binigyan mo pa rin ng kahihiyan ng pamilya natin. Tama na yan, kuya.
Huwag niyo naman sirain ang birthday ko. Mario, sige na. Umalis ka na muna para hindi na kayo magtalo ni Kuya. Sabi mo, may kukwento ka sa akin, Mario. Kanina ka pa rito. Di ka naman nagsasalita. Ang lungkot mo pa. Bakit ba? Birthday ng ate ko ngayon, pero umalis ako. Bakit? Kasi sabi ni Kuya Victor, kahihiyan lang daw ako sa pamilya namin. Dahil hindi ako tulad nila na may tinapos. Malinis naman ang trabaho mo. Pero ibang pananaw ng mga kapatid ko eh. Kahit na ba? Sina Aling Tonya ba at Mang Pipito? Ganon din? Nung una oo, pero ngayon sinusuportahan na nila ako. Pero alam ko, ayaw pa rin nilang ginagawa ko. Ipagpasalamat mo na rin na sinusuportahan ka ng mga magulang mo. Ibig sabihin, malapit ka na nilang maunawaan. Sana, Aida, maunawaan din ng mga kapatid ko na maaari pa naman akong umasenso kahit hindi kasing taas ng inabot nila ang narating ko. Mangyayari yun. Basta wag mo nilang babaguhin ang pagiging masipag at masinop mo. At huwag kang magsasawa sa pagtawag sa Diyos para liwanagin niya ang isipan nila. Oh, bakit kumakain na kayo? Wala pa ang kapatid niyong bunso ah. Gutom na po kami, Inay. Oo nga po. At saka matagal na natin siyang hindi nakakasabay sa pagkain Mula na maging tricycle driver siya. Kaya nga ang ibig namin, ibalik yung dating kinagawian ng pamilya natin. Yung sabay-sabay maghapunan. Hanggang ngayon ba, hindi niyo pa rin matanggap ang napiling tahakin ng kapatid niyo? Okay naman siya. 3 na nga ang tricycle niya. At may talyer na rin siya. Dahil ngayon marunong na siyang kumumpuni ng mga sirang tricycle. Gusto pa nga niyang magtayo ng hardware. Para sa kanya rin bibili yung mga tricycle driver dito sa atin, ang piyesa. At sabi namin, gawin niya yun. Kung kulang ang puhunan niya, bibigyan namin siya. Inay naman, hindi niya dapat gawin yun. Oo nga, Unay! Parang kinukonsinti niyo na yung pagbibigay niya ng kahihiyan sa atin. Dapat sa kanya, huwag tulungan. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Ay, Hindi naman niya tayo binibigyan ng kahihiyan. Wala siyang ginagawang masama. Hindi nga siya bumabarkada sa mga pabayang kabataan. Talaga lang hindi kayang abutin ng kapatid niyo ang narating ninyong dalawa. Oh, Kaya sana, suportahan na lang natin siya sa kung ano ang gusto niya. Total, hindi naman siya napapahamak. Talaga? Payag sina Aling Tonya at Mang Pipito? Oo, sabi Aida. Kaya huwag kang mag-alala. Noon pa man, talagang tanggap ka naman nila. Oy, salamat. Mario, kasi gusto ko sana, simpleng kasal lang. Ayokong gumaya tayo sa iba na lahat ng ipon binuhos sa kasal hanggang mabaon sa utang. Hindi mangyayari sa atin yun. Dahil may plano naman tayo eh. Tsaka may naihanda na ako para sa kasal natin. Meron din naman akong ipon na pwedeng itulong sa'yo. Huwag na. Akong lalaki. Kaya okay lang na akong gumastos. Iimbitahin natin ang mga malalapit nating kaibigan at mga kamag-anak para maging saksi sa ating pag-iisang dibdib.
masaya ako sa naging kapalaran ng ating anak, Pipito. Wala man siyang tinapos na kurso. Sigurado namang mabubuhay niya ng maayos si Aida at ang kanilang mga magiging anak balang araw. Tama ka, Tonya. Dahil masipag at matyaga ang ating anak. Katunayan, may mga naipundar na siyang negosyo. Meron na siyang 6 na tricycle, 1 talyer at 1 hardware. Hindi nga siya humingi ng tulong sa atin para sa gastusin sa kasal nila ni Aida. Ay, nakabibilib talaga. Nay! Ah, Nay! Nay! Esper, bakit ba? Nay! Nay! May tumawag pa sa cellphone ko. Pulis! Pulis? Bakit? Si Kuya Victor po! Na-aksidente! At nasa ospital! Nay, Tay, kumusta na po si Kuya Victor? Mario, bakit narito ka na? Hindi ba 3 araw pa kayo dapat ni Aida sa Baguio? Oo nga, anak. Hindi na po namin tinapos ang honeymoon namin nang malaman namin na aksidente si Kuya. Kumusta na po siya? Nasa panganib ang kuya mo, anak. Kailangan niyang masalinan ng dugo. Oo, at hindi naman ako makapag-donate dahil high blood ako. Ako po, Tay. Handa akong mag-donate ng dugo para kay Kuya Victor. Gagawin mo yun, anak. Kapatid ko po siya. Kaya handa akong tulungan ang aking kapatid. Kuya Victor, Ate Esper, kayo palang bisitang sinabi ni Aida. Oo, Mario. Ipinasya namin ni Esper na dito ka na lang kausapin sa bahay niyo. Tungkol saan? Mario, gusto namin humingi ng tawad sa'yo. Sa masasakit na ginawa at sinabi namin sa'yo. Sana patawarin mo kami. Oo nga, Mario. Lalo na ako. Patawarin mo ako. Naging bulag ako, Mario. Hindi ko nakita na kahit hindi mo narating ang naabot namin, naging maganda pa rin ang kinabukasan mo. Nagawa mo pa rin umasenso. Kuya, Ate... Sa kabila ng pangit na ipinakita ko sa'yo, tinulungan mo pa rin ako, Mario. Noong makailangan ako ng dugo, ginawa mo yun. Kaya sana mapatawad mo ako. Kuya, Ate, napakasaya ko. Dahil natupad din ang matagal ko nang dinadalangin sa Diyos. Sa wakas, naunawaan niyo rin ako. Salamat po, Diyos ko. Makatarungan ang Panginoong Diyos sa kanyang mga nilalang. Kaya hindi maaring sabihin din naman na ang mga matatalino lamang ang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sabagat ang nagsisikap at tapat na dumadalangin ay pinagpapala rin sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano? Kukoy, mag-isip ka. Malaking grasa ito lumalapit sa'yo. No? Gusto ko na magbagong buhay, Perry. Sana maunawaan mo ko. At sana, ganun din ang gawin mo.
Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nabuhay sa kadiliman. Mayroon pa kayang daan sa kanilang kaliwanagan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Kokoy sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosa, bakit hindi ka pa matulog? Ayaw mo bang maagang umalis dito bukas? Excited ka na lumaya, Beroy, ha? Oo naman. Inip na ako dito. At sobrang hirap. Sa bagay, totoo yan. Maraming hirap ang naranasan natin sa 5 taon natin pagkakakulong dito. Eh ikaw, hindi ka ba excited dahil malaya na tayo? Masaya ako na kinakabahan. Bakit naman? Matagal ko nang hindi nakikita pamilya ko. Hindi ko alam kung daratnan ko pa ba sila o hindi na. Pareho lang naman tayo eh. Wala na rin kasi akong balita sa pamilya ko. Ay, Koy, ibigay mo naman sa akin ang address mo para magkita pa rin tayo. Nay! Kokoy! Naku, anak! Malaya ka na! Opo, Inay. Sa wakas nakalaya rin ako. Salamat sa Diyos! Pasensya ka na nga pala, anak, ha? Matagal ako hindi nakapunta sa'yo. Eh, paano? Hirap din kasi kami ng ate mo. Naunawaan ko po yun. At patawad pong muli sa mga kasalanan ginawa ko. Alimutan na natin yun, anak. Sana lang ngayong malaya ka na, makapagbagong buhay ka na. Pangako, Inay. Iaayos ko na ang buhay ko. Sila Tessie nga pala. Nariyan po ba sila? Eh, anak, wala na sila dito eh. Ilang taon na rin silang kinuha ni Balaing Ingo. Kaya pala, nawala na ako ng balita sa kanila. Hindi ko naman masisisi si Tessie. Sumama sa tatay niya. Akong nagkulang at nagpabaya sa kanila. Tessie, may sulat ika mo sa iyo si Balaing Nita. Opo, Itay. Ano ang sabi niya? Nakalaya na raw ho at nasa kanila si Kokoy. Talaga po, Nay? Malaya na po si Itay? Mukhang tuwan-tuwa ka dyan, Isa. Kasi po, Lolo Ingo, namimiss ko na po si Itay. Matagal ko na po siyang hindi nakikita. Hindi na kayo dapat makipagkita pa sa taong yun. Itay! Uy, totoo naman ah. Hindi siya naging mabuti sa inyo. Nakulong siya dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot. Eh, baka naman po, magbago na si Itay ngayon, Lolo Ingo. Hindi kayo nakititiyak. Kaya huwag niyo ilagay ang sarili niyo sa panganib. Huwag kayong makipagkita sa kanya. Huwag niyo nasagutin pa ang sulat ni Balaing Nita. Magtitinda ka ng fishball at sa malamig, anak. Opo, Nay. Gagamitin kong puhunan itong kaunting pera ko. Susubukin ko rin magtinda ng pritong manok. Mabuti may pera ka. Kita ko ito sa mga livelihood project na ginawa namin sa kulungan. Naisip ko, magagamit ko ito para kumita ako rito sa labas kahit papano. Oh, matutuwa ang ate mo pag nalaman ang balak mo. Ito na lang ko kasing naisip kong paraan, Nay, para kumita ako. Ang hindi nagiging hadlang ang pagiging dati kong pilanggo. Ay, sige. Gawin mo yan, anak.
at susuportahan ka namin sa iyong pagbabagong buhay. Kokoy, pagtitinda pala ng fishball sa malamig at pritong manok ang pinagkakakitaan mo dito. Oo, Beloy. O, kumusta naman? Ayos na ayos. 4 na nga ang pwesto ko eh. Yung 3, kapatid ko at mga pinsan ang nag-aasikaso. At itong pinakabagong pwesto ko, ako naman. Pero ang hirap, di ba? Hindi madali ang pag-iipon. Talaga namang walang madaling trabaho. Koy, sumama ka na lang sa akin. Kikita ka ng malaki dito. At makukuha mo na ang iyong mag-ina. Ano yan, Beloy? Huwag mo sabing bumalik ka na naman sa masamang gawain. Ito lang ang trabaho maaaring kumita ng malaki. Huwag kang mag-alala. Hindi na droga ito eh. Mga bahay sanlaan ang nanakawan natin. Ha? Beloy, kaibigan kita. Uy, Nagkalapit tayo sa kulungan. Pero pasensya na. Hindi na ako maaaring sumama sa'yo. ano? Koy, mag-isip ka. Malaking grasa itong lumalapit sa'yo. Gusto ko nang magbagong buhay, pare. Sana maunawaan mo ko. At sana, ganun din ang gawin mo. Mapapahamak ka na naman kapag pinasok mo yan. Salamat naman at hindi ka nagpasulsol sa kaibigan mong yun, anak. Pinagsisisihan ko na ko talaga ang pagtaha ko noon sa maling landas, Sinay. Tama yun. Makontento ko na lamang sa kita mo rito. May ipon na naman ho ako eh. At pagka natapos ko nang ipaayos ang bahay namin ni Tessie, susunduin ko na ang aking mag-ina. At sana lang tanggapin pa nila ako. Ikaw nga ba? Kokoy? Ako nga, Tessie. Malaya na ako. Matagal na. Alam ko. Natanggap namin ang sulat ni Nanay Nita. Kaya lang, minawalan kami ni Itay na sagutin yun. Kasi, baka raw, hindi ka pa rin nagbabago. Naunawaan ko siya. Pinrotektahan lang kayo ni Tatay Ingo. Kumusta nga pala siya at ang ating anak? Tay! Nandito po ako! Shanice! Anak! Kumusta na po kayo, Tay? Nagbagong buhay na ang tatay mo, anak. May 4 na nga akong tindahan ng mga pritong manok sa Manila. At maayos na rin ang bahay natin. Talaga, Kokoy? Oo, Tessie. At naparito ako para humingi ng tawad sa inyo. At sunduin na rin kayo. Pero paano po si Lolo Ingo? Na-stroke po siya. Inaalagaan at ipinagagamot po namin siya ni Inay. Tsaka hindi ko pwedeng iwan si Itay. Siya ang naging kaagapay ko ng mahabang panahon. Naiintindihan ko, Tessie. Kung gusto nyo, isama natin siya. Maluwag naman ang bahay natin. Doon na rin natin siya ipagamot. Talaga po, Itay? Payag kayo? Oo, anak. Para makabawi naman ako sa inyong lahat. O Kokoy, ayos ko na yung panlima nating tindahan. Pwede na tayo magsimula bukas. Sabi nga ni Janice, tutulungan niya ako doon. Buti. Oh, bakit malungkot ka? Bumuntong hininga ka pa. May problema ba? Wala, Tessie. Nalungkot lang ako sa nabalitaan ko. Bakit ano yun? Yung kaibigan ko si Beloy. Oh, Yung sinabi ko sa iyo na naging kaibigan ko sa kulungan at kasabay kong lumaya. oh bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala na siya. Napatay daw ng mga responding pulis Ha? habang nagnanakaw sila sa isang pawn shop. Oy, sayang.
Binigyan na nga siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay. Hindi pa niya ginamit. Sinabihan ko naman siya. Pero hindi siya nakinig. Binabati ka namin, Janice, anak. Thank you po, Itay. Isa ka ng ganap na accountant ngayon, Janice. Opo, Nay. At mas matutulungan ko na kayo ngayon sa business natin. Sinong mag-aakala na ang isang dating pusher na katulad ko ay isa ng negosyante ngayon? At may anak pang professional, ha? Alam mo, Kokoy, yun ay dahil nagbagong buhay ka. Oo. Kaya natagpuan mo ng lubos ang kaliwanagan. Ang Diyos ay mahabagin. Sa lingkod niyang siya ay hahanapin. Muli siyang pagpapalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.